Okay, favorite nyo ba ang monggo? Tulad ko, baka matagal na kayo hindi kumakain ng monggo. Doc Lisa, luto na tayo ng monggo. Napaka-healthy, napakaganda ng monggo para sa atin. At least mas mura pa siya. Diba? At least every week, once or twice a week, monggo, talbos ng ampalaya. Sasabihin agad na iba, bawal yan sa arthritis, bawal sa rayuma, hindi po tunay. Nagsulat na nga ng libro ang mga taga-UP, Philippine General Hospital, yung mga rheumatologist na nagsabi, pwede ang munggo sa rayuma. Okay? Kung osteoarthritis, arthritis ng pagkaedad, pwede ang munggo. Actually nga, may tulong pa nga yung munggo eh. Pag yung mga rheumatoid arthritis, pwede rin. Kung may gout ka, pwede pa rin naman munggo sa tamang dami lang, mga 1 cup lang. So, hindi siya bawal. Okay? Health benefits ng munggo, pwede siya sa diabetes, hindi nakakataas ng blood sugar, low glycemic index. Pwede siya sa may arthritis, ayan, mataas sa protina. Ito yung protinang maganda, okay? Hindi to baboy, hindi to baka, sa gulay galing yung protein and fiber content. Marami pang antioxidant, nakakabawas nga ng pamamaganan joints. Okay? Yan ang best plant-based source of protein. Okay? Kailangan ng katawan natin maraming amino acid, maraming antioxidant, maganda sa blood pressure, maganda sa cholesterol, maganda sa sakit sa puso. Tingnan natin yung component. Tingnan mo, Doc Lisa. Isang cup ng monggo. Okay? 200 calories. Pero ang fats niya halos wala, Ang baba ng taba, protein niya 14 grams. Ganun kataas. Mataas yan. 14 grams of protein, 15 grams of fiber. Maganda sa tiyan, fiber para makadumi. Tingnan mo yung folate niya pang buntis, Doc Lisa. 80% of recommended daily intake ko. So, isang cup niyan, 80% na folate, mataas din manganese, magnesium, vitamin B1, phosphorus, may iron pa at iba pa. So, kompleto siya talaga. Yan, mung beans ang tawag nila mababa sa fat, high protein, cholesterol free, low sodium, high fiber, good source of protein. May copper pa siya. May potassium din konti. Maraming amino acids. Kailangan natin ito ng katawan natin. So yan, number 1 is very nutritious. Number 2, mataas yung antioxidant level niya. Pag mataas yung antioxidant niya, ito, ibig sabihin, nakakatulong siya sa mga chronic diseases. Okay? Ano itong mga chronic diseases? Ito yung mga sakit ng edad 40, 50 pataas. Pakita mo konti, Doc Lisa. Lapit mo konti. Ito yung kalaban natin. Lahat, wala tayong takas dito sa lahat ng to. Ayan, Yan ang sakit ng chronic disease. Pagkaedad. Pakita ko pa sa chronic disease, Yan ang chronic disease, 58%, pag senior, 58% high blood, almost 47% high cholesterol, arthritis, sakit sa puso, diabetes, kidney, heart failure, depression, Alzheimer's, sakit sa baga. So, itong mga chronic diseases, pwede matulungan ng pag maraming antioxidant yung pagkain tulad ng munggo. Okay? Bukod dito, syempre, hindi siya baboy, baka, hindi siya mantika. Nakababa din ng bad cholesterol. Okay? May mga studies siya, 26 studies, basta munggo or beans, nakababa ng bad cholesterol. Okay? Mataas siya sa minerals. Potassium, magnesium, fiber. Pwede makatulong, bumaba yung blood pressure, So, pag ito, hindi ka ma-high blood dito, nakaka-high blood yung alat, May potassium, magnesium mo. Nakita nila itong mga nutrients nakakababa ng blood pressure. Okay? Higher intake of legumes like beans lowers blood pressure. Tapos, high fiber siya, di ba? Very fibrous. Napakaganda niyan. Yung iba nga, bumibili pa nga ng mga fiber na iniinom, Mayroon siyang soluble fiber na pectin, para gumanda yung pagdumi. Hindi ka magkakaalmoranas yan, hindi masusugat ang puwet natin. Meron siyang resistant starch, maganda yan sa bacteria, may good bacteria sa tiyan.
iwas cancer pa. Pag high fiber, nakakabawas sa colon cancer risk ko. Tapos yung carbs daw ng munggo, hindi masyado makabag. Hindi ka daw masyadong kakabagan. Mas mabilis daw siya matunaw, hindi ka utot ng utot. Tulad ng ibang mga gulay. Pwede makababa sa blood sugar. Diba sabi ko sa inyo, low glycemic index siya. Oh. Mataas sa fiber, mataas sa protina, napakaganda, hindi nakakataas. Tapos maraming antioxidants siya. Ito yung mga antioxidants niya na tingin nila pwede makababa sa blood sugar. Pero animal studies pa lang to. Hindi pa 100%. Weight loss, nakakapayat. Kasi maganda daw talaga munggo eh. Yung hormone natin na pampagutom, ito ghrelin eh, ghrelin. Pag marami nito, gugutumin ka. Oo. So ito, binabawasan niya yung hormone mong pampagutom. Okay? At pinapataas niya yung hormone mong pampabusog. Cholecystokinin, ito peptide at iba pa. So pag marami kang kakaining munggo, mas busog ka. Ayan o. 9 studies, yung mga feeling nila 31% mas busog sila pag kumain sila nitong mga beans. Mas nakakabusog. So, tapos tulad na sinabi ko, 80% ng folate needs mo nandito sa munggo. Kaya pwedeng-pwede sa buntis. Ang ingat lang sa buntis, dapat luto. Ayaw natin na hilaw, meron bang mga hilaw na beans o hilaw na bean sprouts. Gusto niya lang luto. Tapos may iron pa, may protein pa, may fiber, maganda sa buntis. Mabilis iluto. Ang daming luto. Pwede malagay pa siguro sa mga dessert, di ba? May mga beans eh. So, maganda. Ito lang, may konting karne. Konti-konti lang. Tsaka ito yung dahon, di ba? Dahon ng ampalaya. Sobra healthy. Gugutom na nga ako eh. Tinitignan ko lang eh. Okay? Pwede rin ang bean sprouts. Basta ano lang, mas luto. Actually, halos pareho din naman yung benefits eh. Meron din naman siya. Although itong munggo, ayon sa ibang pag-aaral, mas maganda yung munggo mismo. Sana po nakatulong tong video. Baka nakalimutan natin tong healthy diet. Share po natin sa ating mga kapamilya para mas kumain ng munggo. God bless.